Ang Baguio City, character city yan. Ano? At talagang hindi natin pwedeng payagan yan dito. Very clear, very direct, very short lang ang sagot ko niyan. Don't do it in the city of Baguio. Kumusta po mga ka-viral? Welcome back sa aking YouTube channel. Isa na namang update ngayon ng ating pag-uusapan patungkol sa controversial na issue ng Bamban Tarlac Mayor na si Alice Goo. Ilang beses inofera ng malaking halaga kapalit ng permit sa Pogo Hub operation sa Baguio City. Pumanaw na batikang broadcaster si Percy Lapid, madami palang alam sa mga nangyayari sa loob ng Pogo Hub at kung sino-sino pa ang mga matataas na opisyal ng gobyerno ang mga sangkot. Ito ba ang dahilan kung bakit siya pinatahimik? May kaugnayan ba sa operasyon ng Pogo sa nangyaring pananambang na nagresulta ng kanyang pagkasawi? Ito ngayon ang ating alamin dito lamang sa aking YouTube channel. Matapang na nanindigan si Mayor Magalong ng Baguio City na ayaw niyang pumayag na magpatayo ng Pogo sa kanyang nasasakupan. Inamin din niya na may mga nag-alok sa kanya ng malaking pera kapalit ng permit, subalit pagdidiin niya tutol siya sa operasyon ng Pogo. Samantala, pagkatapos nga pumanaw, ang veteranong broadcaster na si Percy Lapid dahil sa pananambang 2 taon na ang nakakalipas, muling naungkat ang mga kontrobersyal na issue na kanyang tinalakay kaugnay sa mga katiwalian at mga nangyayari sa loob ng Pogo Hub. Bago pa man na-discover ngayong taon, ang mga nakakakilabot na gawain sa loob ng nasabing Pogo Hub ay una nang isiniwalat ng matapang na journalist ang masama nitong kalakaran sa loob. Siya din ang nagbulgar ng mga matataas na opisyal ng ating bansa na nagbigay ng permit at para sa operasyon nito. Kaya naman marami sa ngayon ang naghihinala na maaaring ito ang rason kung bakit siya pinatahimik dahil takot silang mas lalo pang malantad ang kanilang masamang gawain. Kaya malaking katanungan ngayon na marami kung sino ang talagang utak sa pagpatumba kay Percy Lapid. At narito naman ang nahalungkat na audio ng broadcaster na si Percy Lapid kaugnay sa kanyang pagsisiwalat sa kalakaran sa Pogo Hub. Ilang milyon yun? 2.5 million isang linggo. Sa 4 na linggo, 20 katao. Magkano yun? 2.5, 5. Gawin mong doble, 5 million. May 10 million ka. Admin Pogo Company na nakabase sa Cavite at Lucky South 99 Outsourcing Incorporated na nakabase naman po sa Pampanga. Magandang gabi po mga kaibigan. Muling sumasa inyo ang palatuntunang Rapid Fire. Dito po yan sa himpilang DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. Muli po tayo mag-aanyaya sa ating pagtatanghal na tatampukan ng mga pagtalakay sa mahalagang isyu na ating pag-uusapan. Mabibigla umano ang sambayanan kung sino ang nasa likod ng iligal na Pogo sa Pampanga. Ito ang inihayag ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na nagsasagawa na ng malalimang investigasyon sa umano'y ugnayan ng Lucky South 99 sa Porac at Zunyuan Technology sa Bamban Tarlac. May ongoing investigation tayo na merong links allegedly yung Hongcheng Zunyuan tsaka yung Lucky South 99. Ongoing pa po yan. Itong mga susunod na mga araw po siguro makikita natin kung sino nga ba ang tunay na may-ari sa likod nitong Lucky South 99. At mabibigla ho ang sambayan ng Pilipino kung sino nga ba talaga nasa likod. Tahilo na. Bongo, musta ba? Musta si Michael Yang? Digong nyo, kumusta si advisor natin, Michael Yang? Ano sabi natin nung una? Magdadala yan ng malaking problema dito sa Pilipinas. Yung krimen dito nila gagawin sa Pilipinas. At kung ano-anong panukala ngayon ng sinasabi nitong mga taong ito. Halimbawa, yun daw mga nasagip nila di umano na mga dayuhan na nagtatrabaho sa Pogo na binihag o kinidnap nitong mga walangya na sinasabing may kinalaman sa Pogo ni Michael Yang, yung economic advisor ni Digong nyo.
Ha? Mga kaibigan, yung pala ang ayon sa investigasyon ng pulisya, ito palang mga nagtatrabahong inchik diyan sa mga pogo, mga kaibigan, kapag ka nagpasya na sila'y lilipat na ng ibang trabaho, pagtatrabahuan. Ang ginagawa po, kinikidnap yan. O kaya ay pinupuntahan yung pamilya sa China, papupuntahan nila para takutin at para pagbayarin. Pinatutubos pag kinidnap dito, yung nagtatrabaho sa Pogo na gusto nang lumipat, gusto nang lumayas kay Michael Yang, kikidnapin. At ipatutubos. Yan ang natuklasan dito sa Pogo. Alam nyo, may nagsabi sa akin na hindi pa lumalabas itong balitang ito. Yan anyang si Michael Yang, merong mga dami yan na Pilipino na walang ginawa kung hindi bumili ng lupa. At maraming malalaking lupa sa Cavite o property ang nabili niyan para hindi matuntun yung pera. Pagkatapos, pag nabili na, ipabebenta para malabahan yung pera. Para hindi na matunto na ito ay galing sa droga, galing sa kawalangyaan, mga kaibigan. Ano po? Yan ang sabi ng isang Philippine Offshore Gaming Operator na merong kinalaman kay o nag-uugnay kay Michael Yang, itong dating economic advisor ni Digongyo, ang involved, sangkot sa sunod-sunod na kidnapping incidents. Ang nagsalita po dito ay si Colonel Rodolfo Castil. Ang anti-kidnapping group chief o hepe ng anti-kidnapping group ng PNP. Colonel Rodolfo Castil Jr. Sinabi niya na itong Cavite-based o nakabase sa Cabiting Shonway Technology Company Limited, ang umano ay may kaugnayan sa 5 kidnapping incidents mula January hanggang September 2022. At sinabi niya na ang pulis o yung 5 nasagip ng pulis ay meron ding kaugnayan sa LY Ground Admin Pogo Company na nakabase sa Cavite at Lucky South 99 Outsourcing Incorporated na nakabase naman po sa Pampanga. Alam nyo, delikado yan sa ekonomiya natin. Yung mga nangyayaring yan at yung presence ng Pogo dito sa Pilipinas. At dahil sa mga nadidiscovering krimen, ang mapipinsala po niyan ay ang ekonomiya ng Pilipinas. Bakit? Matatakot po yung mga legitimate o lehitimong business investors na mamuhunan dito sa Pilipinas. Dahil baka isang araw sila na mabiktima niyan. Kung ikaw, investor, hindi ka mamumuhunan sa isang bansa na masama ang peace and order. Hindi ba? Bakit ka mamumuhunan sa isang bansa na mapanganib ang peace and order, mga kaibigan? Hindi ka mamumuhunan. Ang masama pa niyan, baka sila pa mabiktima niyan. Kaya delikado yan mga kaibigan, yung Pogo na yan Dapat palayasin lahat dito yan Ito naman mga hinayupak na Pilipino rito, nasilaw sa pera ng Pogo. Ang daming pininsala niya ng mga
kababayan nating nangungupahan. Sipin mo, alimbawa, ang upa mo, 10,000. Dumating yung incheck. Meron ba bakante? Wala merong upa Magkano upa? Magkano bayad nila? 10,000 yan, isang buwan. Maliit na kwarto. Sa Makati, di ba? Yan yung unang dinenounce yan. Ang unang nag-denounce niyan at naalarma dyan, yung mayor dyan, si Abby Binay. Dinenounce niya yan several years ago. Pagkatapos na may mga krimen na mangyari at merong mga dumaing sa kanila na mga mamamayan sa Makati, merong nagtatrabaho sa Makati pero malayo ang inuuwian, kaya ang ginagawa, umuupa ng pansamantala nilang matutuluyan sa Makati. Mga residente ng Makati, marami din. Pinalayas na lang sa kanilang mga inuupahan. Dahil pag dumating yung check, magkano upa dyan? Nakatira dyan. 10,000, 20,000, ganyan. 25,000. Ikaw palayas na yan. Ako bayad 3 doble. Na leche na. Ang mangyari, nagtaasan ngayon ng presyo. Kaya sabi ko sa inyo, nung lumindol, merong isang beses lumindol mga 2-3 years ago Dumadaan kami dyan mula Macapagal Avenue, papuntang Rojas Boulevard. Mga kaibigan, Macapagal, mahaba yan, di ba? Kumanang kami ng EDSA. Tapos kumaliwa kami ng Rojas Boulevard. Magmula yan doon sa may Marina, mga kaibigan. Lumindol nasa sasakyan kami. Nagtaka ako, bakit ang daming tao sa karsada? Nasa gitna ng island at saka nasa gilid ng bangketa. Magkabila, bangketa sa kaliwa, bangketa sa kanan. Both directions, mga kaibigan. At yung gitna ng island, lintik po, ang dami ng inchik. Magmula dun sa Marina hanggang kahabaan ng Rojas Boulevard, lahat ng dinaanan namin, mga inchik na naglabasan sa building. Dahil lahat pala ng building na yan, ang laman yan, puro pogo, mga kaibigan. Hindi ho ba? Ganyan sila karami dito. At sinabi na sa mga pangyayari na karamihan dyan ay miyembro ng People's Liberation Army. Ang tagal na natin sinabi niyan Pagkatapos, yung mga congressman, pinagkakitaan din yan. Pati yung foreign affairs. Sa foreign affairs naman, ang ginagawa ng mga congressman, magre-request sa foreign affairs na utusan yung mission sa China, yung embassy o consulate doon. Pag sinabi mong mission, Philippine mission, yun yung mga embassy at saka konsulado. Susulat si Congressman Valeriano ng 2nd District ng Maynila. Ito, request. Pabigyan ninyo ng visa sa embassy o consulate dun sa China. Pagka sumulat ka sa DFA dun sa kay Teddy Boy Locsin, si Locsin naman, tatawagan, susulatan yung ambassador doon sa China, ambassador ng Pilipinas, para i-request na yung mga taong yun ay issuehan ng Philippine visa, mga kaibigan. So, pagpasok dito, may visa na. Kasi for a while, tinigil nila yung visa upon arrival nung nabuko yung pastillas gang Sino umimbento niyan? Inimbento yan nung panahon ni Aguirre.
nitong mga sangkot dyan sa Pastillas Gang, yung mga leader niyan, para yaan ang maging kapital nila upang bigyan sila ng kapangyarihan ng commissioner at saka ng Department of Justice para magkaroon sila ng mataas na pwesto. O, igagawa namin kayo ng pera. Ito ang scheme. Ipag-uutos ninyo na magkakaroon ng visa upon arrival. Hindi na kailangan kumuha ng visa. Yan ang naging sindikato ng Pastillas, mga kaibigan. Oh, di ba? Oh, pagkatapos, nung nabuko na, naimbestigahan na itong Pastillas Gang, kunyari, pinatigil nila. Ang sumunod naman, yun nga, mga congressman naman, sumusulat. Ito naman mga travel agency, dahil yung hindi sila konektado, halimbawa sa sindikato ng immigration, hindi sila kasali. Ang gagawin yan, lalapit sa isang congressman o kung sinong congressman. Pagkatapos, sasabihin na, sulatan mo si commissioner na ito, i-request mo sa kanya na payagang makapasok dito. So, bago pa lang dumating yung mga inchik dito, nakatimbre na yan sa airport. Titignan yung mga pangalan. Meron ng listahan doon. Magkano ang bayaran dyan? ₱250,000 ang isang ulo. Sabihin mo, meron kang 5 sa isang linggo. Mga kaibigan, magkano yon? May kaugnayan sa 5 kidnapping incidents mula January hanggang September 2022. At sinabi niya na ang pulis o yung 5 nasagip ng pulis ay meron ding kaugnayan sa LY, Ground Admin Pogo Company na nakabase sa Cavite at Lucky South 99 Outsourcing Incorporated na nakabase naman po sa Pampanga. Alam nyo, delikado yan sa ekonomiya natin. Yung mga nangyayaring yan at yung presence ng Pogo dito sa Pilipinas. At dahil sa mga nadidiscovering krimen, ang mapipinsala po niyan ay ang ekonomiya ng Pilipinas. Bakit? Matatakot po yung mga legitimate o lehitimong business investors na mamuhunan dito sa Pilipinas dahil baka isang araw sila na mabiktima niyan. Kung ikaw, investor, hindi ka mamumuhunan sa isang bansa na masama ang peace and order. Hindi ba? Bakit ka mamumuhunan sa isang bansa na mapanganib ang peace and order, mga kaibigan? Hindi ka mamumuhunan. Ang masama pa niyan, baka sila pa mabiktima niyan. Kaya delikado yan Mga kaibigan, yung Pogo na yan Dapat palayasin lahat dito yan Ito naman mga hinayupak na Pilipino rito, nasilaw sa pera ng Pogo. Ang daming pininsala niya ng mga kababayan nating nangungupahan. Sipin mo, alimbawa, ang upa mo, 10,000. Dumating yung incheck. Meron ba bakante? Wala merong upa Magkano upa? Magkano bayad nila? 10,000 yan, isang buwan. Maliit na kwarto. Sa Makati, di ba? Yan yung unang dinenounce yan. Ang unang nag-denounce niyan at naalarma dyan, yung mayor dyan, si Abby Binay. Dinenounce niya yan several years ago. Pagkatapos na may mga krimen na mangyari at merong mga dumaing sa kanila na mga mamamayan sa Makati. Merong nagtatrabaho sa Makati pero malayo ang inuuwian, kaya ang ginagawa, umuupa ng pansamantala nilang matutuluyan sa Makati o mga residente ng Makati.
Marami din. Pinalayas na lang sa kanilang mga inuupahan. Dahil pag dumating yung check, magkano upa dyan? Nakatira dyan. 10,000, 20,000, ganyan. 25,000. Ikaw palayas na yan. Ako bayad 3 doble. Na leche na. Ang mangyari, nagtaasan ngayon ng presyo. Kaya sabi ko sa inyo, nung lumindol, merong isang beses lumindol mga 2-3 years ago Dumadaan kami dyan mula Macapagal Avenue, papuntang Rojas Boulevard. Mga kaibigan, Macapagal, mahaba yan, di ba? Kumanang kami ng EDSA. Tapos kumaliwa kami ng Rojas Boulevard. Magmula yan doon sa Marina, mga kaibigan. Lumindol nasa sasakyan kami. Nagtaka ako, bakit ang daming tao sa karsada? Nasa gitna ng island at saka nasa gilid ng bangketa. Magkabila, bangketa sa kaliwa, bangketa sa kanan. Both directions, mga kaibigan. At yung gitna ng island, lintik po, ang dami ng inchik. Magmula dun sa Marina hanggang kahabaan ng Rojas Boulevard, lahat ng dinaanan namin, mga inchik na naglabasan sa building. Dahil lahat pala ng building na yan, ang laman yan, puro pogo, mga kaibigan. Hindi ho ba? Ganyan sila karami dito. At sinabi na sa mga pangyayari na karamihan dyan ay miyembro ng People's Liberation Army. Ang tagal na natin sinabi niyan Pagkatapos, yung mga congressman, pinagkakitaan din yan. Pati yung foreign affairs. Sa foreign affairs naman, ang ginagawa ng mga congressman, magre-request sa foreign affairs na utusan yung mission sa China, yung embassy o consulate doon. Pag sinabi mong mission, Philippine mission, yun yung mga embassy at saka konsulado. Susulat si Congressman Valeriano ng 2nd District ng Maynila. Ito, request. Pabigyan ninyo ng visa sa embassy o consulate dun sa China. Pagka sumulat ka sa DFA dun sa kay Teddy Boy Locsin, si Locsin naman, tatawagan, susulatan yung ambassador doon sa China, ambassador ng Pilipinas, para i-request na yung mga taong yun ay issuehan ng Philippine visa, mga kaibigan. So, pagpasok dito, may visa na. Kasi for a while, tinigil nila yung visa upon arrival nung nabuko yung pastillas gang Sino umimbento niyan? Inimbento yan nung panahon ni Aguirre. Nitong mga sangkot dyan sa pastillas gang, yung mga leader niyan, para yaan ang maging kapital nila upang bigyan sila ng kapangyarihan ng commissioner at saka ng Department of Justice para magkaroon sila ng mataas na pwesto. Igagawa namin kayo ng pera. Ito ang scheme. Ipag-uutos ninyo na magkakaroon ng visa